So, pangpito. Pangpito na amo ko dito sa Hong Kong ay ang lahi ng family ng amo ko na pangpito dito sa Hong Kong ay mainlander. So, kami ay nagkita din sa online. Tinawagan, nag-message kami sa online at nag-set ng interview. So, hindi ko inaakala na ang employer na ito ay mainlander. Akala ko Cantonese. So, nag-interview kami. Merong silang anak na isang batang lalaki. Magto 2 years old. At mayroon pa silang katulong na magbe-break ng kontrata. So, nandun pa that time. At may lula, nanay ng babae. Na ang sabi ng babae that time, nagbakasyon lang daw yung nanay niya. Kaso, hindi daw makauwi-uwi sa China kasi COVID times. Kaya na-stuck daw dito sa Hong Kong. Pero, aalis din daw at babalik. So, tinanggap ko itong dalawang amo na ito kasi sa interview, medyo jolly-jolly sila. At okay silang couples. She looks like. Ang medyo na mahirap lang dito ay yung matandaan na kasama na naman, which is may una na akong na-experience noon na may kasama ring magulang ng amo sa loob ng bahay. So, hindi pa rin talaga okay. Kaya, ang nangyari dito sa pangpito ko na employer dito sa Hong Kong ay 2 years lang din ako. Gusto pa nila akong i-recontract after 2 years pero hindi na ako nag-recontract. Ang bahay puno ng camera, CCTV. Tapos may matanda. Tapos yung amo na lalaki ay mostly sa bahay nagtatrabaho. So, at ang routine ng trabaho sa araw-araw ay ganun din, linis, mamalengke, luto, playdates. Mag-host ka ng playdates sa bahay at pumunta ka rin sa bahay, dali mo alaga sa ibang playdates na bahay. So, ganun lang din at although binigyan nila yung sahod ko that time dun sa dati kong amo, 2 years lang talaga. Ang problema ko dito ay buwan-buwan ko pinapaalala ang sahod ko. Hindi binibigay ng kusa kundi kailangan ko ipaalala. So, I don't like it. Kaya, yun. Nung nag-usap na, dahil patapos na yung kontrata ko, nag-offer sila na ganyan, na gusto pa mag-recontract. Sabi ko, no, tapusin na lang natin. So, tapos, yun ang pangpito ko na employer dito sa Hong Kong mainlander family.